Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating bagong segment na Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo ito sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan ito, mga kabunyog. Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Marami kasi sa akin laging nagme-message araw-araw, mga kabunyog. Attorney, anong take mo sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya ito na yon, gumawa na lang ako ng regular na segment. Kaya lagi nyo na po itong aabangan. Ayan. Anong take natin dito? Bumibitaw na daw ang mga supporters ni Sara Duterte. O yan ang nagsabi niyan. Isang vlogger din na DDS, in-interview siya sa TV, si Attorney Carlo Ibanez. Pinanood ko yung kanyang yung interview sa kanya. Siya sabi niya, bumibitaw na daw ang mga supporters ni Sara Duterte. Nababawasan na. Nababawasan na. Sa tingin ko, tama yung obserbasyon niya na yon. Hindi malayo yon. Saka marami naman talagang nakakapansin eh. Yung supporters ni Sara Duterte, sa halip na madagdagan, nababawasan. Ay dapat kasi 'di ba ang inaasahan nila, dahil si Sara lang naman yung nagdeklarang tatakbong presidente sa 2028. Wala namang iba eh. Si Leni Robredo ayaw pa nga eh. Si Tulfo ayaw din. Si Risa Hontiveros, ang sabi niya, handa siyang tumakbo kung walang panlaban ng oposisyon. Handa siya, pero hindi siya nagsabing tatakbo siya. Ang sinasabi niya lang, handa siya. Kung talagang nagdeklara na tatakbo siya, itong si Sara. So dapat nung pagdeklara niya na tatakbo siya, dapat lumakas bigla yung kanyang survey rating. Kasi syempre na-excite yung supporters niya. Di dapat nung nag-survey ang Pulse Asia, ang Okta, dapat tumaas yung survey rating niya. Hindi. Hindi eh. Pabagsak pa nga, hindi pa taas eh. Ano pa yan? Yung sinagawang survey ng Okta, hindi pa itong impeachment na to, wala pa ito. Kahit yung sa Pulse Asia, February 27 to March 2. Ang February 27 to March 2, hindi pa lumalabas yung tungkol sa Anti-Money Laundering Council, yung 6.77 billion. April 22 na yun lumabas eh. Yung SALN niya, April 22 din yun. Kaya yun, kumbaga lalo na siguro kung ngayong gagawin yung survey, lalong bagsak. Ngayon, dahil marami na ang nakakakita na malaki talaga yung epekto ng impeachment na yon, yung sa Justice Committee hearings, nahubaran talaga si Sara doon. Baka nga may mga supporters pa ng Duterte na nagbago ng isip. Kasi akala nila mahirap lang si Sara. 'Di ba? Yung kasi yung pinapakilala nila eh. Yan yung kasi yung pinapalabas nila. Kumakain sa karinderya, ay pinakita dun, hindi. Pinakita dun sa SALN, yung sa AMLAC transactions, billions. Kaya maraming nadismaya, kahit supporters na ng Duterte. Yung mga yung mga undecided, 'di ba? Marami kasi undecided. Nakapagdesisyon na, ayaw nila kay Sara talaga. Mayroon namang Sara Duterte nagbago ng isip. Kaya na 'yan? Bumibitaw na ang supporters ni Sara. Nararamdaman na nila 'yan. Kaya nga nag-iisip na sila ng mga plan B eh. 'Di ba? Nag-iisip na 'yan ng mga plan B. Sa katunayan, nung nakaraang linggo, 'di ba, nagtipon-tipon yung mga Duterte leaders at supporters sa pangunguna nila dating Speaker Bebot Alvarez, si Mike Defensor, nagtipon-tipon sila doon. Si Cossy, nagtipon-tipon sila, nagbuo sila ng koalisyon, na Rage Coalition. Ang pinapakilala nila doon na leader si Baste. Kasi kung tatakbo si Sara at hindi siya ma-impeach, si Baste ang maglilid ng grupo. Pero kung hindi makatakbo si Sara, sabi ni Mike Defensor, ito, plan B namin, si Baste Duterte. Kaya kahit sila, mga kabunyog, mga kababayan, nagpa-plan B na sila eh.
Kahit yung pagpunta ni Sara Duterte sa Dahig, ang bukang bibig niya, ang takbo ng kanyang mga sinasabi, kung hindi naman daw, kung matatanggal daw siya sa pagka-vice president, okay lang naman daw, handa din daw siya doon. O, kita niyo, nag-aano na. Tsaka marami na ngayon ang nag-uusap-usap. Ah, parang lumalakas yung ugong-ugong na magre-resign si Sara bago ang impeachment trial. O kaya, masisimulan lang ang impeachment trial pero bago maglalabas ng desisyon, ay magre-resign si Sara. Yan yung yan yung may mga nagsasabing ganun. Kaya ito mga kabunyog, ang malinaw dito, bumibitaw na ang mga supporters ng Duterte ni Sara. Hindi nangyari yung yung akala nila pag deklara ni Sara lalakas bigla o lalo. Dahil paglakas ni Sara, ibig sabihin ang simpatya ng tao na sa kanya. Kahit anong ginagawa sa kanyang paninira, ang tingin ng tao doon, pamumuliti ka. Hindi 82%, yung sinorbe yata, 82% ng Filipinos gusto talaga si Sara maliti sa sa Senado yan yung lumalabas sa mga surveys. Kaya ito mga kabunyog, ah, ano na, ah, pabagsak na talaga ang mga Duterte. Si Sara yung kanilang huling pag-asa ay ngayon pahina ng pahina, pabagsak ng pabagsak, yung mga supporters pabawas ng pabawas. Yan yung yan yung malinaw na katotohanan ngayon. Eh, kaya nga kaya nga si Sara Duterte nag-ano na rin Sabi niya, kung hindi naman ako kung matatanggal ako sa pagka-vice president, okay lang 'yun. Tanggap ko na 'yun, 'di ba? Bakit niya pino-float yung gano'n? Kasi nakikita niya lang na posible talagang matanggal o kaya mag-resign. Mag-resign. Oo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ngayon. Ito yung obserbasyon ni Attorney Carlo Ibanez. Isang vlogger ito na lawyer, in-interview kasi sa TV. Naobserbahan niya rin 'yon. Tayo nag-a-agree tayo do'n. Ah, ano nga, malamang itong susunod na survey. Kasi yung survey na yon February 27 to March 2. Wala pa yung impeachment hearings ng Justice Committee yan. Ngayon, yung mga hearings ng April 14, 22, 29, nahubaran talaga ng todo si Sara doon. Kaya kung magsusurvey ang uli, ngayong mga panahon, bagsak na talaga. Bagsak na ng todo diyan si Sara. Ngayon nga, pabagsak na Oh, 'di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, sabi ni Sara, hindi raw nagtatrabaho si PBB. Ang buong gobyerno daw hindi nagtatrabaho. Ang tindi naman. Ang tindi mo naman, Sara. Ikaw yung hindi nagtatrabaho Hindi, sa totoo lang. Siya yung hindi nagtatrabaho 'Di ba? Sino ba yung biyahe ng biyahe? Halos nauubos na lang ang oras kada biyahe. Sa halos naikot na yung iba't ibang mga bansa sa mundo, si Sara Duterte yun. Pagdating naman sa Pilipinas, wala naman siyang nagagawa, mag-attend ng mga graduation. Anyway, pero sobra naman kung siya. Ang sabi ni Sara, hindi naman daw nagtatrabaho si PBB. Hindi naman. Masipag naman si PBBM. Ako hindi naman ako loyalista Hindi naman ako Marcos loyalist. Pero masipag naman si PBBM. 'Di ba? Umiikot sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Nagbibigay ng tulong sa mga tao. Yan. Sa bagay na yan, hindi mo naman yung yung sipag ni Pangulong Marcos kaiikot, ay makikita mo rin Kaya naman 'tong sinasabi ni Sara, matindi naman. Sabi kasi ni Sara hindi raw nagtatrabaho. Ah, Hindi raw nagtatrabaho. Siya yata ang hindi nagtatrabaho. Ah, Parang ang pinapatungkulan niyang hindi nagtatrabaho siya. Si PBBM naman, nakikita naman natin, halos dito nga sa Bicol nakailang balik-balik na dito, sa Camarines Sur lang nakailang balik na 'yan. Sa iba't ibang lugar umiikot naman si Pangulong Marcos Pagdating naman sa trabaho, makita mo naman masipag naman.
Masipag naman. Kaya mali naman yung sabihin ni Sara na ano, ako lang hindi ako loyalista ng Marcos pero ano ako, objective ako. Sa tingin ko, hindi naman totoo yung sinasabi ni Sarang hindi nagtatrabaho. Siya ang alam nating hindi nagtatrabaho, 'di ba? Oh, nauubos ang oras niya kababiyahe. Nakailang balik na ba yan sa dahig? At hindi lang yan dahig. Sa the Netherlands, iba-ibang mga bansa, siguro mga 25 bansa ang napuntahan niyan ngayong taon. Pasensya na, hindi ko lang maeksakto. Pero, yan um, ano yan si Sara? Wala naman siyang nagagawa eh. Oh, kaya nga marami ang nagre-react kay Sara. Pero siya pa ngayon yung may ganang magsabi na walang nagagawa o hindi nagtatrabaho ang administrasyong Marcos. Ang buong administrasyon pa daw Sabi niya, sa totoo lang, hindi naman nagtatrabaho ang buong administrasyon. Ano yan? Masyadong ano naman yan. Siya yata yung hindi nagtatrabaho eh. Siya yung ah, kaya na lang ano sa kanya galit sa kanya si Yussi Claire Castro. Dito kay Sara kasi kung makapagsalita si Sara, talagang wagas. Akala mo napakasipag niya. Kaya pag nakakarating kay Yussi Claire Castro yung mga sinasabi ni Sara, pag ini-interview ng media at hinihinga ng reaksyon si Yussi Claire Castro, talagang galit eh. Talagang galit eh. Hmm? Ah, ano yan, sabi ni Yussi Claire Castro, ay wala kang alam sa nangyayari sa bansa kasi biyahe ka ng biyahe. Oh, talaga namang wala kang alam. Oh. Kaya mo nasasabi yan na hindi nagtatrabaho ang buong administrasyon kasi hindi mo alam ang nangyayari sa bansa. Kasi lagi kang wala. O, di ba? Ganun katindi yung ganun katindi yung yung mga sabi ni Yussi Claire Castro laban dito kay Sara Duterte. Lalo na yung pagkomentaryo na yan ni Sara na no, pinapalabas kasi yan ni Sara Duterte. Tamad ang Pangulong Marcos. Hindi nagtatrabaho, walang accomplishment daw. Ay mukhang ano naman, hindi naman totoo yun. Kahit ako hindi loyalista ng Marcos, pero sa tingin ko naman, ginagawa niya naman yung trabaho. Umiikot, kung saan-saan pumupunta. Ah, ano yon? Hindi naman siya yung tipong sa Malacanang lang na lang lagi, hindi. 'Di ba? Oh, si Sara, ang alam natin na wala naman tong nagagawa. Kundi magbiyahe. Kaya nung nagkomentaryo nito si Sara, galit si Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, kaya hindi mo alam ang nangyayari kasi lagi kang nasa biyahe. Anyway, ayan mga kabunyog. O ito, iimbestigahan si Baligod ng National Bureau of Investigation O ito bago to, bago tong development na to mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Iimbestigahan si Baligod. Ito ay matapos padala o mag-submit ng ng kanilang affidavits itong mga itong sina Marina C. Sula at Mary Arlene B. Baltasar. Ito ay mga testigo na gumawa sila ng affidavit na itong si Baligod, mga kabunyog, 'di ba kasi si Baligod, siya yung naging abogado ni Ben Hurloy, yung whistleblower doon sa PDAP scam ni Napoles. Si Ben Hurloy yung yung star witness doon. Pero aside kay Ben Hurloy, may iba pa dong witnesses, itong si Marina Sisula at saka si Mary Arlene B. Baltasar. Mga state witnesses din ito. Pero ang pinaka-star witness talaga kasi si Ben Hurloy. Ngayon, ang abogado ng mga witnesses na ito, mga testigong ito, si Baligod. Kaya lang, ang sabi dito ni Marina Sisula at Mary Arlene B. Baltasar, hindi totoo yung sinabi ni Baligod na nag-resign noong 2014 bilang abogado nila Ben Hurloy. Ang totoo, ayon dito sa dalawang witnesses, Maria Sula at Mary Arlene B. Baltasar, sinibak. Yung pala. Sinibak daw, yan ang totoo. Sinibak ni Ben Hurloy
at ng mga testigo sa napulis, yung sa PDAP scam, itong si Baligod, hindi ito nag-resign. May mga ginagawa daw kasi ito na hindi na nagustuhan nila Binhurloy. Alam nyo kung anong ginawa pala, mga kabunyog? Ano yung ginawa ni Baligod? Di ba maraming nasasangkot na senador doon? Maraming nasangkot din doon ng mga kongresista. Pinili lang daw ni Baligod yung mga kakasuhan. Selective prosecution ang ginawa. Siguro, ang ibig sabihin dito nitong mga testigong ito, inariglo ng mga kongresista o mga politikong sangkot si Baligod. Ayun ang ibig sabihin nila dito, pinapalabas nitong mga testigong ito, si Marina Sisula at Mary Arlene Baltasar, na si Baligod ay hindi totoong nag-resign noong 2014 bilang abogado nila Binhurloy. Sinibak siya, tinanggal siya nila Binhurloy. Bakit? May nakikita daw kasi kay Baligod na selective prosecution. Ang gusto nila Binhurloy at ng mga testigo, yung kasuhan, yung dapat managot, managot. Ay selective daw ang ginawa ni Binhurloy, ni Baligod. Pinipili lang sinong mga kongresista ang kakasuhan. Mayroon silang doon, mayroon silang nakikitang usapan doon. Bakit hindi kinakasuhan yung iba? Kaya ngayon, inilalabas ngayon nitong mga testigong ito, yung issue na yan kay Baligod. Kaya sabi ng NBI, siseryosuhin anya nila itong nilabas na ito ng mga testigo. At ipapatawag, iimbestigahan daw nila sa Baligod kung gaano katotoo yung at anong depensa niya doon sa sinasabi ng mga witnesses. Kasi may ginawang sinumpaang salaysay, sworn affidavits, yung dalawang testigo na yun. Mayroon silang sinumpaang salaysay kontra kay Baligod. Ini-expose nila ito na ang ginawa ni Baligod, selective prosecution. Sinadya niya na hindi makasuhan yung ibang mga kongresista. Ayon dito sa mga testigo. Ayan, paano yan? Kaya, yan si Baligod? Mamumroblema ito ngayon. Mamumroblema ito ngayon. Ang pinalalabas kasi ng mga testigo, naariglo si Baligod. Parang naariglo ng mga kongresista, sa halip na kasuhan sila, hindi kinasuhan, hindi sinama sa kinasuhan. May pinili lang. Di ang tawag doon, selective prosecution. Hindi daw yun nagustuhan ni Binhurloy. Napansin nila yung ganun. Kaya sinibak. So, nung 2014, na pag-resign niya na sinasabi ni resignation, hindi resignation yun. Ayon dito sa dalawang testigo. Anyway, paano yan? Attorney Levy Baligod. Ano ka na naman? Iimbestigahan ka na naman ni Matibag. Magagalit ka na naman doon. Si Matibag naman, sasabihin naman yan, wala kaming magagawa. Dinala dito itong affidavit nito. Alangan namang siyempre, action na namin to, imbestigahan namin. Imbestigahan daw si Baligod. Sabi mismo na yan ng NBI. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, mabigat itong na ito. So, siyempre, sasabihin na naman nila Baligod niyan, pinupolitika sila. Siyempre, sasabihin na naman politically motivated, political harassment. Ang lagi namang sinasabi ni Atty. Delvin Matibag, trabaho lang, walang personalan dito. Lumabas itong mga affidavits na to, may mga testigo naman. Alangan namang hindi nila kumprontahin si Baligod dyan. Gaano katotoo itong mga sinabi ng mga testigong ito. Di ba? Yan yung yan yung dito. Kaya, mahirap ding sabihin na sasabihin na naman nila Baligod, pamumulitika. Sabi ni Atty. Melvin Matibag, hindi pamumulitika ito. Ginagawa lang daw nila yung trabaho nila. May sa kanila, nag-submit ng counter ng affidavit na gano'n. Alangan naman baliwalain nila yon. So papadalhan nila ngayon si Baligod ng ng kopya noon at pagpapaliwanagin, iimbestigahan. Ayan, patay. Patay. Iimbestigahan na si Baligod. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.